Ayan, ako, i-share nyo na po kaagad. Tawagin nyo na yung mga kapitbahay nyo. At yung mga followers po ng Kong Dante Marcoleta. Andito po siya ngayon. Kong, masayang Miyerkules po sa inyo. Ako naman kaya ako nagpunta rito, tinetext ako ni Direk. Alam mo naman ako, takot na takot ako kay Director pagka nag-text. Pag may time, tatakbo agad ako rito. Totoo. Tayo naman kung tayo, matapang tayo, pero kapag ang Director nag-text, mayroon tayong katatakutan din, di ba? Tama naman yun eh. May kanya-kanya tayong pribilehyo, karapatan, at saka yung makinatatakutan. Ayun, Oo, di ba? Mukhang sa house, kayo po ang kinatatakutan niyo. Hindi naman siguro. Di ba? Mukhang pagka nandun kayo, nagugulo yung hearing, Kong. Napapansin nyo naman siguro, pagka nagpapahayag ako, issue for issue lang tayo. Ayun na nga, Wala, makikita nyo naman consistent tayo. Mula't mula pa, na ang palagi nating sinasabi, kung ano yung nakasalalay sa mga batas natin. Na dapat sana, yun ang palaging sinusunod. Healthy discussion lagi kong tayo. Palaging ganun. Kasi, alam mo, pagka yung discussion healthy, at lalong-lalo na kung nakabatay sa ating mga batas, sa ating mga tuntunin, di ba maganda yun? Ay, pakikinabangan ng taong bayan ko, ha? Lilitaw at lilitaw kung alin yung mas matimbang at matibay na argumento. Tama. Makikita nila ngayon kung paano, halimbawa, nagpaliwanagan ng isa o tatlo hanggang 10 sigurong mambabatas hanggang sa mapaglinaw natin ano ba talaga ang pinakamabuting gagawin sang-ayon doon sa kanilang pinagdebatihan. Totoo po. Makikinabang ngayon. Kaso kung halimbawa nagsisimula ka palang magpaliwanag, guguluhin ka na ng mga, alam nyo naman kung sino yung nanggugulo lang. Hindi ngayon masyadong makikita. Hindi ngayon lilitaw talaga. Maganda kasi nalilitaw talaga yung argumentong pinakamaganda kapag nagsalimbayan yung pagka nagpalitan ng paliwanagan. Yun naman ang hinahanap natin eh. Hindi ba? Ito gaya ng isang halimbawa na pinakikita natin ko. Kaya yan, tagpo na yan. Natatandaan ko yan. Kasi sa punto na nag-raise ako ng isang constitutional issue. Ang gusto kong ipaliwanag, sabi ko, Mr. Chair, maliwanag naman ka ako na dapat sana ay pag-usapan muna natin sapagkat mukha ka kung yung gawain ng COA, nakuha natin nang hindi sinasadya. Maring sinadya, maring hindi. Wittingly or unwittingly. Gusto ko ka kung pag-usapan muna natin, merong constitutional issue dito. Akalain mo naman ang sasagot si Congressman Paduano. Hindi naman sa pangmamaliit sa kapwa ako mambabatas, pero ang sinasabi ko, constitutional issue. Dapat sana isang abogado ang sasagot doon. Baka sakali na magkaintindihan kami. Ang sasagot, ang pinasasagot niya si Congressman Paduano. Kaya naman ako nag-react. Kasi dinidemand yun na ipaliwanag doon, Chairman. Patapusin mo muna ako kanya. Paano kitang patatapusin? I am addressing my question to the Chairman. Bakit ikaw ang magpipilit na sasagot? Hindi ba parang, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, Mr. Chair, wag naman ganito. I am raising a constitutional issue and you will ask Congressman Paduano to reply. Huwag mo naman kakuha kong insultuhin. Kaya pala nagpapaliwanag kayo doon. Sabi niya, sige, Kong, sabi niya, sige, pabayaan mo, ako nang bahala dyan. Kaya ako umano. At doon naman kayo, inakbayan naman kayo ni Kong Karams na may pag-ganun-ganun pa si Kong Karams, parang sinasabing, di ba? Yun ang ayaw kung nangyayari sa amin eh. Kung mapapansin ninyo, magre-raise ako ng constitutional issue. Kung tutuusin dyan, pagka nag-raise ka ng ganun, sa korte parang prejudicial question yun eh. Prejudicial question ang tawag po doon. Halimbawa, ang pinag-uusapan na criminal case. Ngunit merong isang prejudicial civil action na sa aming tuntunin, kailangang mauna munang ma-resolve yung prejudicial question sapagkat may kinalaman doon sa pagsasaayos o pagdinig doon sa criminal aspect. Ito sinasabi ko, hindi ba natin kako pag-uusapan sapagkat kako itong audit observation memo ay nasa pangangalaga na ng Commission on Audit. And the last time I checked, sabi ko, the only office which has the mandate, the authority to audit
examine all reports, all papers and transactions, expenditures of public funds. Commission on audit lang. Ngayon, kung ini-invoke ninyo kako yung Section 22 ng Article 6 in aid of legislation, pag-usapan natin. Yun ang pinakapunto eh. Section 22 ang Kasi nga, yung in aid of legislation. in aid of legislation. Kasi nga, dapat sana kako yung hindi, Section 21 na sinasabi nila. Mas mabuti pa ako, Section 22, dahil oversight yun. Sapagkat ang ginagamit nyo rito, in aid of legislation, pero hindi nag-o-audit kayo eh. Ayun. Hindi ba? Tingnan mo, we have the same set of documents. Tama. Kinuha nyo mula sa pag-iingat ng COA. Kaya alam mo, nung bandang huli, so shortcut ko na muna. Nung bandang huli, sa COA ko na ibinato yung aking... Kaya nung tinatanong niyo yung COA representative na nandun. Paano ka ako ang mangyayari? Ngayong umamin ka na... Kasi napaamin ko siya na... Is there any other office? Nelson, Is there any other office to which the Constitution also allocated the authority and mandate to audit people's money? Expenditures of government. Wala na po eh. None, Your Honor, sabi niya. Exclusive po yan eh. COA lang talaga. O di, mabuti ka ako. Pero kako nung hiningang ka ako sa magitan ng Sabina na ibigay mo sa Committee on Good Government, yung ginagawa mong pagsisiyasat, yung ginawa mong pag-audit, ibigay mo nga sa amin yung papel na yan. Kami na kanyang magtatanong. Tama kaya yun? Hindi ka baka ako... Hindi mo ba nainisip ka ako na sana ay tinanong mo muna, pinag-usapan nyo muna ka ako sa inyong komisyon. Ito baka ako'y alam ng chairman ninyo, alam ka ako ng mga commissioners. Alam daw. Aba yan ay isang bagay na kinakailangan pag-usapan pa kung talagang totoo yun. Kasi nga hindi mo pwedeng i-delegate yung binigay na sa'yo ng saligang batas. Totoo. In full or maybe part of kahit your authority. Pa nun. Di ba kasi nasabi natin, nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng 1 milyon, pareho din yun eh. Parehas lang po yun. Ito yung aking gustong ayusin muna, na pagdebatihan sana namin, malawakan, yung walang nanggugulo, para sa ganun maliwanagan din ang ating mga mamamayan. Naku. Meron pa isang tagpukong. Ito, kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano ba itong ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna, parang bagang nagagalit sa inyo? At parang bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yun, Direk, at nang sa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong JJ Suarez, Kong Chua, biglang yun, lumapit yung Dan Fernandez, natapik-tapik kayo eh. Ang kausap ko, makikita mo dyan, si Kong JJ Suarez. Maliwanag yan, ha? Ayun, ilang beses na kayong 3 beses. Tapos bigla siyang nakialam. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Yung 3. Hindi, primero si JJ lang. May binulong ako kay chairman. Pagkatapos, sabi ni Kong JJ, Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang yung sa amin ay baliwala lahat. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong J, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, ito'y binabato ko sa chairman eh. Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So ina-assure ko siya na wag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kailangan naman kasi ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng kumabala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman siguro nagdaramdam, maring nag-voice out lang po sa inyo. Nag-voice out, maring naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni-raise ko ito, parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Masasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring ganito. So yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Pero kailangan ipaliwanag ko na
Pero kailangan din nating ihayag talaga. At sana nga, yung iniisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung Healthy discussion. discussion nang hindi na minamaliit yung isa o maaring nasasapawan yung iba. Wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue. Para sa ganon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang sa talaga. puntong yun, yung lumilingo na sa siya. puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan to. Hindi siya kasama sa bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman sabi niya. Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Ikaw naman, kanyang ganun eh. Yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Siya nagtataka, anong akong programa mo? Saan ka nagpo-program? Hindi pupunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo namang kalabang ko yun. Hindi mo dapat ginagawa yun. Nako, Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Basta ako nagpupunta sa mga munisipyo. Siyempre po. Dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na. Tama po pero naman. hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? Sabi niya. So walang ginalaman po sa Walang issue. kinalaman sa issue eh. At meron daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, alam kong Laguna yun. Tagaroon siya. Alam kong kandidato siya pagka gobernador. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Wala naman akong pakialam doon sa local issues doon sa local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Ay, maling-mali nga talaga siya. So ayun pala ang parang sabi nga sa salitang kanto niyan, parang nagpuputok yung butsi niya. Ngayon, Kasi bago nangyari yan, sinasabi ko kasi, pinagtatanggol ko yung kalagayan nung naditine na abogada ng OBP. Ito yung Atty. Lopez. Kaya tinatanong ko sa umpisa, paano nyo ba inassess yung totality of evidence na sinasabi sa jurisprudence na para sa ganun ay ma-determine natin either napaiwas siya o nagsinungaling, ay kukunin mo yung totality of evidence. Okay. Dalawa yung lumitaw na puntos kasi, Jen, Nelson. Ang unang ipinunto nila, sapagkat siya kanya gumawa ng sulat sa pamamagitan ni Mr. Ortonio yata. Ang Ortonio ang nag-draft, pero ang pumirma ay yung abogadang nakaditine. Sa yung assistant, Ortonio. Pero ang sinasabi niya, sabi ko, Mr. Chair, ipinaliliwanag niya sa COA, nung sumulat siya sa COA, ipinaliliwanag niya na sana ay wag muna ninyong bibigyan ng karapatan ang good government na kumuha ng aming ng mga na sila yung magsuri ng mga dokumento sapagkat nasa pag-iingat pa ninyo. Na ano man ang mangyari diyan, hindi pa rin magiging conclusive. Ang totoo niya, nag-uumpisa pa lang kayo na siya sa atin sang-ayon sa inyong audit observation memo. So ang paliwanag ko doon, Jen, Nelson, ay ginagamit nung abogada yung kanyang posisyon para ipagtanggol ang Office of the Vice President. Yun ang katungkulan niya eh. At mukhang nasa reglamento naman talaga yun to. Kasi kung ako siya, sabi ko, ganun din ang gagawin ko eh. Yun din ang gagawin nyo. Sapagkat lilitaw nga dito, malilinya doon sa sinasabi kong prejudicial question. Kung halimbawa, sabi ko, chinarge nyo siya na interfering with the conduct of the committee's proceedings, malinaw ka ako, Mr. Chair, ang committee ang mismo ang kauna-unahang nakialam eh. Kasi nag-o-audit ang COA eh. Bigla kayong pumasok, hindi ba interference of the procedures of audit ng COA? Ganun niya gustong ipaliwanag. Ako, alam ko ganun ang tinutunto niya. Kaya sila sumulat. Sa mga tweet, sa totality of evidence na assessment, parang hindi niyo masyadong nakita yon. Na nangangatwiran sila na hindi naman conclusive. Nasa estado pa na sinusuri ng COA yung mga dokumento at mga iba't ibang papeles kaugnay nung kanilang pagkaka-issue ng AOM. Bakit kayo na po ang nakialam? So papasok ngayon, meron po ba tayong mandato na makialam?
Pagkatapos, yung isa pa, dito siguro nagkaroon siya ng konting yung pinag-uusapan natin kanina. Opo, opo. Yung isa pa, yung totality of evidence daw, napatunayan namin ganyan na pinag-aalis yung mga USEC ng walang due process. Pinagtatanggal nga niya, yung merkado. Napaamin namin siya na tinanggal yung mga ganito sa mga USEC nang hindi man lang sila dininig, hindi binigyan ng kahit anong panahon na ipagtanggol ang sarili, makapagpaliwanag kung bakit sila tinatanggal. Yung due process na niya, parang wala. Kung yun ang gagawin nyo akong katwiran, ako baga ako nung pinagtatanggal ang komite ko? Ayun. Meron baga akong nagsabi, natatanggalin ako? Sinabi ba kung ano yung kasalanan ko? Hindi nga ako inabiso. Opo, hindi kayo nabisuan. What is the first element of due process? Notice. Opo. Ni-notify ba ako, kung Dante, pasensya ka na, ikaw naman kanya matagal na rito, ibigay na natin sa mga iba yung committee mo. Para magkaroon ng chance sa iba. Sapagkat ikaw ay matagal ka nang naglingkod sa sanay na sanay ka na dyan. Pwede ba kanya ibigay na natin sa iba para naman yung iba ay makinabang din kung pag-uusapan ay kasanayan sa pagkikipag... Tama naman. Kung ganun sana. Di ba? Opo. Hindi nga kako Paano mo kayo humatol kayo ng kawalan ng due process. Paano yung nangyari biglang sumagot yung... Doon sa sumingit yung biglang sumingit yung Congressman Dan Fernandez. Opo. Bakit? Ikaw ba kanyang iniimbestiga rito? Hindi naman niya ikaw iniimbestigahan dito. Bakit? Tama, yun ang sinabi niya. Isipin mo naman klase. Wala man lang siyang sinabi, Mr. Chair, may I be recognized? Hindi ganun Bigla siyang sumagot Mr. Chair, hindi naman siya yung bakit? Ikaw ba iniimbestiga rito? Ibinibigay yung halimbawa yung sarili. Anong klaseng proseso ito? Ginagamit ko yung sarili ko na paghalimbawa na wag nilang gagamiting dahilan yun sa totality of evidence sapagkat ganun din ang nangyari sa akin. Opo. Anong klaseng pagdidebate magkakaroon kami pagka puro ganyan ang usapin? Kaya biglang ni-resist ni Kong Joel yung tagpo na yun, Kong, di ba? Pagka ako may manggugulat, pinupukpok yung So, yung continuity, paano yung tuluyang pagpapaliwanag, nagkakaroon ng interruption Kung minsan nabibitin yung mga ano ba yung bakit? At saka alam mo, napuputol yung pinuputol yung mic. Kapag nagsalita sila at gusto kong magsalita, wala nang power yung aking mic. Ayun. So, yun pala yung tagpo na yun, Kong, na nag-break at saka kayo pumunta doon sa harapan. Yun na pala yung ipinakikita natin kanina. Ayun. Kaya ako pumunta doon. Kasi pinapaliwanag ko kasi break Opo. Kasi alam mo, ganun ako Gusto kong ipaliwanag para magkaintindihan kami. Hindi ako nakikipag-away. Kasi yun pong tagpo na yun, Kong. Wala doon sa live Pagka nag-break kasi, automatic cut din sa air Kaya hindi napapanood ng tao kung ano yung nangyari na yun Kaya nagtataka sila, ano ba, mayroon ba niyang ganun, off-cam na... Pero sinasamantala ko yung pagkakataon para ipaliwanag ko yung aking posisyon. Alam nyo naman ako, hindi ako nangaaway. Sinasabi ko, pinapaliwanag ko. Kaso, yung isa, may laman na pala. Galit pala sa akin dahil kinausap ko raw yung mayor. Malay ko naman. May kinikim-kim na palang sama ng loob. Talagang ginagano niya. 3 beses. Hindi mo ko dapat kinausap yung mayor na yun dahil kalaban ko yun Ganun ang niya. Tsaka mabalasik ang niya, ang Pwede salita. pala, hindi lang out of order yun. Diba? Pero dinig na chairman. Dinig na ni JJ, kaya alam nila. Kaya pala hindi na kumibo si Kong JJ tsaka si Kong Chua doon sa kanya ipinupunto. Wala nga sa usapan. Kinalaman doon sa hearing. Doon. Kaya pala umalis na lang kayo. Umalis na lang ako. Kaya sa mapikon pa ako yun pala. At tayo, peacemaker tayo. Opo. Huwag lang tayong ginugulo ng ganon. Huwag lang tayong binabasto. Wala lang bastusan. Kasi lalo sa iba, akala nila, meron kasi ilang social media account. Siyempre, hindi naman lahat ay mapipiho natin, Kong. Ang kanilang punto naman, para bagang kayo ang nanggugulo doon sa naging pagdinig. Kasi ini-insert nyo yung punto na dapat lumutang, Kong Pero ikaw ba, nung nakita mo, napansin bang ako nanggugulo? Ay, hindi nga po. Procedural yun. Dapat reglamento yung pinag-uusapan Baka si Nelson, napansin niya na talagang nanggugulo talaga si Kong. Ang ginamit nilang punto, Kong, yung binanggit ni Kong Ray Acop na Kong Dante, kung ganito ang mangyayari, baka may deklara namin kayo na parang
out of order ba yun? Parang may ganun natang yung tawag sa pagdinig? Yung sinabi ni Kong Akop? Hindi kasi ayaw nilang magpatuloy ako ng pagsasalita. Opo, oo. Ay, ayaw ko na rin magano na baka mag-away lang kami. Kaya uminto na lang ako. Ayun, oo. Kaya yun pala yun. Kung puntahan nga natin, kasi mukhang ang lahat ng ahensya ng gobyerno, pati ang lahat ng matataas na leader ng ating pamahalaan ay nagbigay na po ng komento ukol doon sa naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Tama ba na Lahat ay mukhang mula sa Pangulo hanggang sa baba. Ukol doon sa punto na sinabi ni BP Inday na kung siya ay mapapatay, kung siya ay tama ba? Kung siya ay mapapatay, ay kumausap daw siya ng isang tao na papatay daw po sa first couple at kay Speaker Martin Romualdez. Kayo po, bilang isang abogado, anong tingin niyo doon, Kong? Yun ba yung pag-uusapan natin? Ay, yun po, ngayon, mainit na gusto din nilang malaman ng ating mga kababayan, Kong. Opinion niyo lang po, bilang isang abogado. Tungkol saan? Doon sa naging kasi sabi nila, yung pahayag daw pong yun ng pangalawang Pangulo ay national threat. Bantaro po sa matataas na leader ng ating pamahalaan. Pero ang pagkakasabi kasi hindi ko naman masyadong nabasa at saka hindi ko nakita. Ano yung eksaktong sinabi niya? Ang sabi niya, kung ako ay mapapatay, kumausap na ako ng tao. Pag sinabi mong mapapatay, paplanuhin ba siyang patayin? Ganon. Parang yun po ang contention ko. Parang meron din. Linawin nyo kasi kung siya ay talagang paplanuhin na papatayin, yun ang sinasabi niya. Opo, kung siya daw anya. Sino magpaplano? Yun po ang hindi niya pinaliwanag. Basta yun lang po ang pagkakabanggit niya. Kung siya daw anya ay mapapatay, ay kumausap daw siya ng tao na papatayin din ang Pangulong Bongbong, First Lady Lisa, at saka si Speaker Martin Romualdez. Ayun po ang pagkakabanggit niya. Ngayon, ang reaksyon po ng marami, pati mga ng NBI, DOJ, Executive Secretary, ayun daw pong pahayag na yon ng pangalawang Pangulo ay isang pagbabanta, national threat daw po yun, daw po sa national security. Halimbawa, sinabi ni Jen sa'yo. Opo, Nelson. Ay, ni Nelson. Opo. Jen, sabi niya, pag ako ay pinatay. Okay? Naghanap na ako ng makakatulong sa akin. Para ikaw ay patayin ko at saka lahat ng kasama mo rito sa Net 25. Okay, Halimbawa, sinabi niya yun. O di, ang gagawin mo, kinakailangan bantayan mo yung buhay ni Nelson. Opo. Magiging mapanganib lang ang buhay mo, malalagay ka sa panganib pag napatay si Nelson. Kasi sabi niya, pag ako napatay, siguradong idadamay kita. May maghihiganti. May kalalagyan ka rin at pati yung mga kasama mo sa Net 25. Okay. Anong gagawin mo? Abay, gagawa kong lahat ng para wag mapatay si Nelson. Ayun, parang wala kang threat. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, alam mo, hindi ko alam kung ano ang nasa damdamin ngayon, kung gaanong struggle, kung gaano ang dinaramdam ng Vice President sa nangyayari sa kanyang opisina ngayon. Tingnan mo na lang, kailangan nating lagyan ng perspektiba ito. Hindi ganun kasimple na ipaliwanag yan. Akala mo magkukomment tayo ng ganun-ganun lang. Yun ang nga po ko. Tingnan mo, ano ang pinag-uusapan natin dito? Di ba confidential fund? Opo. Ilan bang, nakuha ko na yung bilang ng ahensya ganun po, na pinadalhan ng Kasi kung minsan, minsan ay sabi ng chairman, 1 minute suspension. Opo. Hindi 1 minute yun, kung minsan 10 minutes yun So wala naman akong ginagawa. Pupunta ako sa mga representative ng COA. Tatanong ako. Hanggang sa makuha ko, yung bilang pala ng mga ahensya, mga opisina, na commonly na binibigyan ng confidential fund mula sa panig ng national government agencies. Yung NGAs, opo. Oo, kasama na dyan ang opisina ng Pangulo. Opo. 55 agencies. Okay. 55 na opisina. Okay. Okay? Doon naman sa panig ng GOCCs, ito yung Government-owned controlled corporation. Government-owned controlled corporations, 5.
Ang may confidential fund. Oo, ilan na yon? Eh di 50, 60. 60. 55 plus 60. Sa panig naman ng LGUs, ito yung mga local government units. Opo. Na nandyan ang mga opisina ng gobernador, ng mga mayor. Yan. 500 ang nabibigyan. So, ilan ang total natin ngayon? So, 560. Oo. Oho. Ngayon, tinanong ko, sa pangkaraniwang bilang na yan, na nabibigyan pala ng confidential funds, Opo. ilan naman ang porsyento dyan ang nai-issuean ng COA ng Audit Observation Memo? Di ba? Out of 560 na. Kasi ang opisina ng Vice President na-issuean ng Audit Observation Memo. Na-issuean ng Notice of Disallowance. Opo. O ilan dyan ka ako sa bilang na yan? Sabi nung kanilang director, Sir, very safe po, 60 to 70% nabibigyan ng Audit Observation Memo. Marami rin pala ako. Kung out of 560, mga 400 plus. Nung kinwento ko, mga 376 Di almost 400 nga. Okay. Parang ganun. So, sabihin na lang natin, very safe, 350. Yan. Ang na-issuehan ng Audit Observation Memo. Bakit naman kaisa-isang opisina ng ano? Bakit ikaw lang ang tinugis? Ba't ikaw lang naman ang tinarget? At buong puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo? Paano yung 349? In layman's term kong, ano ba yung Audit Observation Report? Sino ba yung inisyuhan yan? Ang ini-issuehan ng COA, yung halimbawa, initially may nakitang mga bagay-bagay na may pag-aalinlangan sila na baka yung ng pera ay hindi nagastos doon sa kanyang kaukulan. Maring nagastos pero kulang halimbawa ng dokumento. Papeles. Halimbawa, yung pumirma, bakit hindi yun? O kaya yung papel, bakit doble yung ganito? Bakit mali yung number? Kailangan siya sa atin. Kaya nga ang tawag, Audit Observation Memo para magpaliwanag ka. Okay. Ngayon, nasa estadong ganun yung opisina ng Vice President. Ang sinasabi natin, 350 pala ang pangkaraniwang average ng nai-issuehan ng Audit Observation Memo. Bakit tanging ikaw lang? Office of the Vice President lang ang ipinatatawag. Kung tutuusin mo, Vice President ka. Pagkatapos, ang kabuuang puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa iyo. Pagkatapos yung tatay mo na dating Pangulo, nag-organize ng Quadcom at ang subject matter yung tatay mo. Sa mga tweet, kayong dalawang mag-ama ang talagang tinarget. Ano sa palagay mo ang nasa loob niya? At meron siyang sinasabi noon na talagang, ngayon, lumilitaw ngayon, tingnan mo, lahat ng kanyang mga kung usigin nila, yung pagtatanong, alam mo, ako nagtataka, sa uri ng pagtatanong, nandun ako parang iniisip ko ngayon, kami baka ako ay gagawa ng isang panukalang batas kung anong klaseng ballpen ang gagawin pagpirma kapag ikaw ay pumupirma ng mga reports na yung tungkol sa paggasta ng mga pondo. Kailangan ba specified yung ballpen? Kulay asul daw na... Kailangan ba kulay asul, kulay berde, kulay itim? Magsasabatas pa tayo ng ganito? Kasi identified daw sa isang tao yun kung yung klase ng ballpen na yun katakot-takot na hypothetical questions. Kaya nag-raise ako na sabi ko, pati ba naman ako sa kulay ng ballpen at saka sa ballpen na gagamitin kung felt tip o kung fountain pen? Ano bang panukalang batas ang gagawin natin? Na-withdraw raw yung 125 million. Ano bang pag-uusapan natin? Kung paano winidraw o paano ginasta ang pera? Nawawala na doon sa focus Pati yung pagbubuhat ng pera, tinawag yung land bank. Sa land bank naman hindi po kami... Bawal po kami tumulong dyan. Yung kasi sinabi kasi nung isang staff na tinulungan naman po kami ng para bang pinalilitaw nila, hindi nyo winidraw kasi hindi nyo kayang buhatin. Ang sabi nung, nagpahiram lang po sila ng trolley, at saka isa po sa gwardiya, tinulungan lang naman po kaming magbuhat para maisampa po sa sasakyan. Dalawa po kami sasakyan ang ginamit namin. Dumating ang land bank doon. Talagang pinagdiinan nila na... Hindi ay totoo. Hindi po yan. Bawal po sa amin yan. Sapagkat bawal po kanya sa simula yan, Humipo niya doon sa bag. Bawal po pala sa gwardiya yun.
Teka muna nga ako. Ano ba ka ako yung kabawal-bawalan ka ako? Na halimbawa, tumulong ka man lang na nakikita mong hirap na hirap eh. Bigla ka lang umano na binigay mo yung isang kamay mo para lang makatulong. Napakalaki bang kasalanan yun? Diba? Sumingit naman yung kumari nyo. Hindi ko nga malaman kung kumari ko pa ito eh. Akala ko, kaya siya nag-intervene para suportahan ako. Ay, sabi. Pati ba naman yun, kakalabanin pa ako, kaya natawa ako sa kanya. Hindi po pwedeng gawin niya. Sapagkat alam mo, pag yung atensyon ng inahati, baka mamaya may pumasok, may mga hold up, kasalanan ni ganito. Kasalanan ng gwardiya niya kung tinulungan yun eh. Ngayon, makakapagporma ngayon ng opinyon ng taong bayan. Ganito na ba talaga? Bakit ka mag-speculate na may mga hold up? Ang sinasabi ko, nakita mo lang na nahihirapan, tapos gumanong ka lang ng konti. Bakit ba buong panahon mo ba, buong atensyon mo ba, buong lakas mo ba, ay ginamit mo para ikaw magbuhat nun? Hindi tumulong ka lang na iganon sa pag nahihirapan yung isa? Baka daw kasi may mawalang pera doon ko. Ibintang sa gwardiya. Ang sinasabi natin, yung common experience, alam mo, Pilipinong ugali ka ako ito eh. Mas maniniwala ako doon sa sinabi niya, kesa ka ako sa sinasabi mo, Madam, pasensya ka na. Sapagkat wala nga, o palagi mong naging bawal nga. Tinatanong kita, bakit nga? Ganun po talaga. Naintindihan ko, ginawa mo. Paano nga? Hindi ka na ba makakapag-ano man lang yun? Nakikita mong medyo nagkakaano na, ginanon mo lang? Ang laking bagay ba? Kasi yung bangko pinupunta ko to, papayungan ka pa ko. Yung sasabihin ko eh. Bubuksan ka pa ng pinto na sasakyan. Kaya nga, sabi ko, ang ginamit ko halimbawa, nakita mo ba yung mga food chain na may mga... Meron ako nakikitang gwardiya. Naglilinis pa ng mesa kasi masyadong busy na yung mga waiter nilang ganyan. Tama po. Pati yung mga pinggan, kinukuha nila, ilalagay na nila doon sa pinaglalagyan ng mga pinggan. Kung itong mga ito ay nakakapag-multitask, sapagkat alam nila yung sitwasyon eh. Totoo po. Maraming tao at wala namang panganib. So nakita niya nakakalat ang pinggan, nakakalat yung ganito, kahit gwardiya siya, ginagawa niya. Kayo po, bangko kayo eh. Kung inaakala po ninyo na inyong mga consumers po ay valuable clients. Yun naman. Yung ba namang, nakukuha ba ako ibig, yung ba naman akong tinulungan mo lang na, siguro, split seconds lang. Ito naman sinasabi mong kumari ko. Pati mag-isip talaga, ano na eh. Talagang lahat, pagtutulungan na ako, huwag mo na sabihin, kumari lahat. Nakita mo ba yung kinasangkapan nila nung ako'y tanggalan ng kumari ko din yun eh. Oo nga pala, yung tingnan mo, pati kumari ko kinakasangkapan na nila. Talagang inisan na to eh. Talagang pikunan na to eh. Meron naman silang pwedeng utusan. Basahin mo to kanya na tatanggalin na si Kong Dante. Ay, teka muna. Huwag naman ako eh, kumpare ko yan eh. Totoo. Alam mo ikaw, Nelson, tatanggalin na si Jen. Siguro. Tatanggalin ka na rin sa programa, Jen. Pupunta ka na doon sa... Huwag na ako magpapasalita. Ayoko na. Matagal ko na kasama niyan eh. Si Mario Joseph, nung mapanganak yan, nasa tabi ko eh. Pagkatapos yung ganun, hindi ba mapapansin ng tao yan? Ngayon, tinatanong, balikan natin. Bakit niya nasabi yun? Nagkaroon siya ng emotional outburst na. Wala na kaming kakampi dito eh. Minsan nasabi niya yun eh. Sa kamera po, nasabi Isipin niya. mo, salita ni Dan Fernandez. Yung paglustay kanya. Ayoko na nga umano doon kasi nga ako pinag-iinitan na eh. Sa totoo lang, dapat di kami gumagamit na gano'n eh. Lalo na yung Franz Castro kung magsalita yun. Meron ng pag-uusga, may konklusyon. Hindi dapat ginagawa ng pagdinig namin yun. Di ba palagi sinasabi ko sa inyo yung cold neutrality of an impartial judge? Sila pag nagsalita, pagkatapos ng interpellation, magkukonclude pa eh. May conclusion. Palaging ganun eh. May kasalanan na ka hindi dapat ginagawa yun. Kaya ang tanong ko sa COA, paano ngayon? Yung ibang parte ng katungkulan mo, ibinigay mo dito. Iba yung parametro nila, ibang standard dito. Yung sa inyo ay confidential, dito public. Hindi ba na-compromise itong mga papeles na to? Hindi ba na-compromise na ang confidentiality ng nature ng papeles na to? Paano kung halimbawa yung resulta ng ginawa dito at ginawa nyo ay hindi pareho? Anong mangyayari? Basta kami po audit lang. Audit ka nga lang. Pero
ang katungkulan mo, ikaw lang. Ikaw lang. Eh, binigay mo yung papel eh. The committee and yourself are using the same set of papers. The same reports. Bakit binigay mo? At ang punto nga, paano kung magkaiba nga yung naging desisyon? Meron ba yung naisagot na matino? Wala rin. Pwede kayo ma-impeach. Bakit? Impeachable official lang. Inamin mo na nga, kayo lang at kayo lang, wala ng ibang opisina na pinagbigyan ng karapatan, ng mandato na mag-audit, ikaw lang. Sabi ko pa nga, ang saligang batas natin ay siloso. Ikaw lang. Walang ibang parte ng gawain mo, responsibilidad mo na ibibigay mo sa iba. Pero hindi naman daw po kung makaka-impluwensya, kung ano man ang pasan ng Kamara, kung ano man ang pasan ng COA doon sa kanilang pagsusuri, pag-audit, sabi niya, i-stand naman daw niya kung ano desisyon ng COA. Yun ang kanyang pagmamatwid, di po ba? Yun ang sinasabi mo. Paano mo masasabing hindi ka mai-influensahan? Sige nga. Paano mo sasabihin na hindi ka mai-influensahan? Yun nga lang pinatabi, bigyan nyo kami, nagbigay kayo kagad. Hindi man lang kayo hindi nyo man lang sinulatan ang House of Representatives. Sir, Madam, with all due respect, kami po naman ay nagpapasakop din sa inyo, pero alam po ninyo, kami po ang may tuntunin na ganito, na kahit na po sinabpinan nyo po kami, ay magmi-meeting muna po yung aming komisyon, ay kailangan pong pag-usapan po kung may bibigay po namin o hindi. Kasi iniisip po namin na baka nalilisya po kami kung gagawin po namin ito. Pwede po ba kanya na ipaalam muna namin sa aming commission proper pag-usapan mo? Hindi, nagbigay ka agad eh. Hindi daw po kasi nire-recognize daw nila yung power of the purse. Yun, hindi daw po nila matatanggihan yun. Kapag wala namang tatanggi sa power of the purse. Ito yung pagbibigay ng budget, hindi pag-audit ang pinag-uusapan eh. Yung power of the purse, kami ang magbibigay ng budget sa lahat ng opisina. Yun ang power of the purse. Audit ang pinag-uusapan natin. Ano na naman ang i-connect mo na naman yung power of the purse? Baka daw kasi hindi mabigyan ng pondo yung COA. Yun, sa takot nila. So, ang independence mo ngayon, nakukompromiso ka. Ayaw niyang aminin na hindi po kanya. Yun sinasabi mo. O bakit? Paano mo nalamang hindi ka makukompromise? Hindi ba pinag-uusapan? Kaya nga kayo independent constitutional body. Kailangan ay walang mag-i-influensya sa inyo. At walang makaka-influensya sa inyo sapagkat constitution na ang nagsabi. Kaya hindi kayo pwedeng dyan eh. Hindi kayo pwedeng takot-takutin. Hindi man pwedeng sabihin, hindi kayo namin kayo bibigyan ng budget. Hindi eh. Meron silang fiscal autonomy. Totoo po. Kung ano yung hiningi nila, mapipilitan kang ibigay yan. Independent, para hindi mo pwedeng takutin, para hindi mo pwedeng influensyahan. Bahala na kayo kung kayo matatakot sa sarili nyo. Kasi ako dyan ko, kapag kakalam ko, minsan, dalawa lang ahensya na natatakutan ng Congress eh. COA at Ombudsman. Di ba? Paano naman yung iba? Sari-sari namang mga paglabag kasi yung nakikita sa kanila, di ba? Kaya ayaw magtanong pagka-ombudsman. Ay, nako. Ba't ko tatanungin yan? Kung balikan ako yan. Ako lang ang nagtatanong eh. Meron pa nga akong 2 bills tungkol sa COA. Alam mo bang hindi lang na-schedule sa takot ng chairman? Ganun po. Meron akong 2 bills na yung pag-audit. Kailangan pagka lumampas ka ako ng 2 taon at hindi ka nakapag-audit, kalimutan mo na yan. Kasi nga, isipin mo 10 taon na. Samantalang ikaw, Nelson, nagsilbi ka lang 3 taon. Pagkatapos hindi ka na congressman, wala ka ng papeles. After 10 years, at saka kanilang itatawagin, bubulat-lating ka. Nahabol ka ngayon, no? Paano naman? Late na. So sila, kahit anong oras kang ipatawag. Pwede, dapat. So, pero kayong batas, hihintayin nila. They will take all their sweet time. Sabihin na, after 10 years, saka ipatatawag si Nelson Lubao. So, sabi ko, hindi, ilagay natin sa 2 years. Para sa ganun, andun po yung dokumento mo. Hindi pa nawawala. Minsan hindi na-schedule eh. Yung chairman takot na takot eh. Delikado. Ano ba akong problema mo? Pasensya ka na boss, wala nang kesyo ganyan eh. Wala tayong kwarto, wala tayong ganito, wala tayong quorum, wala tayong... Lahat na lang ng katwiran sinabi para maiwasan lang nagdinggin yan. Kasi nga naman, kung makuha nga naman siya, di makipaliwanag ganun to. Pero humarap ako, minsan na-schedule lang minsan yan. Hinarap ko silang lahat eh. Ako laban sa lahat.
You and me. Against the world. Yung isa pa, sabi ko, bakit kayo palaging post-audit? Ayun nga. Ayan, isa pa malaking issue yan, Kong, ha? Pagkatapos sabi ko, ito, nakalimutan ko, pero hindi ko nagkakamali, Section 33. Opo. Yan, ha? Nung kanilang State Audit Code of the Philippines. Ito ay Presidential Decree 1445. Nakalagay doon. Ang COA kanya ay merong responsibilidad na i-prevent. Prevention Oho. I-prevent, sabi niya, yung IUEEU. IUEEU? Alam mo yung IUEEU? Hindi ko alam. Nelson, EU. Avatar. EU. Bisan narinig ko na yan. Hindi ko lang maalala kung pinaliwanag nung taga-COA eh. Para makapagsalita naman si Nelson. Oo. Baka sabihin mo, hindi na kita binibigyan ng Hindi, okay na. Nakapagpapahinga ako. IUEEU. Pagka nandito ko, puro pahinga na lang ito eh. Wala. Kasi kailangan ma-prevent kanya ang mga paggastos na kinategorize nating IUEEU. Ayan. Hindi ganun ang pero yung sustansya ganun. Okay, opo. So pag sinabi mong prevention, Mapigilan, di ba? kailangan, bago mangyari, meron kang action para ma-prevent eh. Pero pag ikaw ang ginamit mo ay post-audit, tapos na yung program, tapos na yung project, tapos na yung aktibidad, at saka kapapasok, sabi mo, nalusta yung pera. Ayun. Tapos na-prevent mo ba? Ay, hindi, nangyari na eh. Na-prevent mo? Hindi na-prevent. Pero yung sinasabi, ito Biblia nila ito. Pag sinabi mong Biblia, State Code. ito yung pinakadokumento, maliban sa saligang batas, ito ang kanilang pinagsasaligan ng kanilang lahat ng karapatan at gawain at tungkulin. Prevention. IUEEU. Irregular. Irregular. Yan. Unnecessary. Unnecessary. Excessive. Excessive. Extravagant. Extravagant. Unconscionable. Ayun. Yun pala yung lima na yun. Paano mo ngayon ipiprevent? Ano ipiprevent sa Tagalog? Mahadlangan. Mahadlangan, mapigilan. Maiwasan. Paano mong mahadlangan ang audit mo nasa huli ka na? Nangyari na. Naganap Nangyari na. na Sabi nga nung fait accompli. Moot and academic. Na-schedule ba yung bill ko? Wala ako. Minsan. Kasi yun. Doon ko nga sila inarap Doon kami nagtalo-talo Hindi nila mapangatiwiranan yun. Paano nyo ipiprevent kung ang inyong modality post-audit? Sige. Wala. Sabi niya, Sir, hindi po nyo pwedeng ipasa yung batas na yan. Under the Constitution, sabi ng kanilang abogado basahin po ninyo kanya yung saligang batas. Dito po nakalagay, ang COA lang po ang exclusive na makagagawa ng kanilang tuntunin sa pag-audit at sa accounting. Okay. Yun ang kanyang katwiran. So, hindi nyo pwedeng pakialaman yun sapat constitutional yan. Teka muna kako, ang ino-audit ko kako yung presidential ang ina-amend ko yung Presidential Decree 1445. Opo. Sino ba kako yung hindi ba kako legislation ito? Sino kakong gumawa ng Presidential Decree 1445? Kongreso. Si Pangulong Marcos. Nung panahon na siya nakakagawa ng mga batas. So ito'y batas. Tinatayuan mong batas ito. Opo. Sinong mag-amend ng batas? Hindi ba kami? Opo. Ba't kakako nagsasabing hindi namin kayang gawin? Pinagkamali mo yung internal rules ninyo. Ang sinasabi ko, ito, yung natin, lalagyan ko lang ng rito, na nang dahil dito sa inyong provision na ito, ipapalitan namin yung post-audit, gawin nating lahat pre-audit. Para lang luminaw. Ay, nako. Pero, anyway, Kong, yung... balik tayo. Paano hindi niya masasabi yun? Yung talaga, baka ipon na pala yung galit sa dibdib niya, Kong, ano? Gaano karami yung naipon na yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kung halimbawa, hanggang dito na o higit pa, hindi ko alam. Pero ang tanging alam ko kung saan siya nanggagaling. Tapos nakulong pa yung kanyang chief of staff, di ba? Yung tagpo na yun Yun siya na high blood na naman, itinakbo na naman sa hospital. Hanggang saan ang kaya ng isang tao? Ako nga,
Ka-attend ko lang pinagtulungan na naman ako Halos mapikon na rin ako, nagtimpi na lang ako Yung pa kayang buong puwersa ng House of Representatives, may quadcom ka na, may good government ka pa. At ang dalawang tao lang ang inuusig. The Vice President and the father of the Vice President. Balikan natin yung statement. Opo. Kung ako ay mapatay... Maganda, Jen. Pakinggan natin. Amir ba? Para eksakto. Bago tayo ito. Para direkta. Baka sabihin niyo, Jen, mali-mali sinasabi mo. Nagkamali ka Pinahanda ko na Pakalimi-limi nga natin. Direct, iparinig mo lang muna yung binanggit ni BP Inday Sara. Sige nga. Huwag ka mag-alala, ma'am. Sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayun. Yung sinabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Ewan kung sino yung kausap niya. Paano po ito online press con kung parang natanong siya ng isang reporter doon sa online Kaya sinagot niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Kasi nga, pinanggalingan nito may threat sa buhay niya. Unang-una, tinanggal yung kanyang mga gwardiya, tama? So, ayaw kong debatihin yun. Ayaw kong puntahan yun. Sinabi niya may threat sa buhay niya. Ngayon, may nagtanong sa kanya, huwag kang mag-alala, ma'am. Sabi niya, dinig ko. Para sa ganon, ay mawala yung threat na yon o kaya makounter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Meron pa siya sinabi, diretso ba si papatayin ko kayong lahat? Iba yun Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman. Merong laman at buto. Diyan, tandaan mo to. May laman at buto, Walang kondisyon ito, papatayin kita. Okay, diretso yan. Diretso yun Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito Isa nangyayaring struggle, sa nangyayaring, baka naman sabihin, kinakampihan ko na, ina-analyze natin din. Anong pinanggalingan ito? Anong pinanggalingan? Lahat na ng puwersa, lahat na ng kanyon ng House of Representatives nakatutok sa kanya, samantalang yung 349 na binigyan ng audit observation memo ng COA, tatawa-tawa lang. Nakaligtas sila. Bakit ganun? Pagkatas may threat sa buhay niya. Itong mga tao niya na araw-araw inuusig ng good government. Ito siguro talaga sumobra na Nakakulong. Yung Yusek Lopez. Yung Yusek Lopez. Akalain mo nagpasinag lang sila ng mga video. Bigla na lang in-extend ng another 5 days ang pagkakakulong. Ano nangyari? Iniiba daw yung tagpo tsaka hindi na naman daw lumiyan. Sinong nag-iba ng tagpo? Pinayagan ba yon na matanong man lang kung may kaugnayan sa mga pinalitaw ng mga video? May nakapagsalita ba sa kanya? Meron siyang abogado na magsalita para sa kanya para depensa ng sarili? Wala. Bigla na lang nag-motion, walang objection, in-approve yun. Kasi hindi ako pwedeng mag-object Kasi daw hindi ako member Hindi ka member ng komite. Kapag hindi ako member, hindi ako pwedeng mag-object. Ganun ang nila Ayun. Anong klaseng proseso nangyayari? Ikaw ang Vice President. Baka higit pa doon, nasabi mo tanungin mo uli, ano masasabi ko? May sinabi meron siyang nobela It's about Voltaire. Voltaire? Nakalimutan ko yung babae yung nagsulat. Okay. Sabi niya, Voltes 5 kasi alam ko. Hindi. Yung Voltaire isang manunulat na talaga yun. Okay. Kasing kalibre nila mga kawan yan, mga William Shakespeare. Kilala ko yan. Sabi hindi si Voltaire ang nagsabi. Yung nagsulat nung kasaysayan ni Voltaire. Isang babae. I may disagree with what you said. Yun nga. But I will fight to the death your right to say it. Tanong mo sa akin. I may disagree with her. Okay, Pero karapatan niya magsalita Demokrasya tayo Alam niya naman ang consequence, di ba? Yun.
Pero ang sabi ng mga taga-DOJ, si Yusek... Hindi, kasi pag yan ang pinag-uusapan natin, nalilihis tayo sa dapat nating tuntunin. Opo. Yan ang ginagawa nila na doon nga napupunta yung, yung narrative. Yung usapan. Hindi yun ang narrative. Ang pinagmulan nito, bakit siya nagsalita ng ganun? Ayun. Doon tayo dapat. Di ba? At saka yung binabanggit na... Yun na lang mga halimbawa. Binigyan siya ng 5 days. Andun pa sa ospital, binigyan another 5 days. Nasaan ang due process? Ano sinasabi ng saligang batas? Sa due process. Sa due process. Basahin mo. Nakakalimutan ko na kung Hindi, nasa Bill of Rights. Alam mo yung pinakamatatag na depensa ng isang tao laban sa lahat ng mga umuusig sa kanya, yun ang Bill of Rights. Opo. Yun ang kanyang... No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Liberty nakakulong. I-extend niya ng 5 days, hindi man lang natanong, walang nagtanggol sa kanya nang dahil lamang yung isang congresswoman na talagang mahilig magpakulong, binigyan ng 5 days, sumagot ka agad, is there any objection? No objection, demotion is approved. Ayun, oo nga. Ito na ang pinakamalala na nangyari sa buong kasaysayan ng House of Representatives. Yun ang pagkukulan natin ng atensyon. Hindi yung sinabi ng Vice President. Sapagkat yun ay katapos-tapusan na ng kanya sigurong pagdaramdam. Resulta na wala na sigurong ibang masabi. Nako, oo nga. No? So yun Nelson. Resulta Tama. ng matinding pangyayari sa buhay niya. Ang nakalagay pala dito, yung clause na sinasabi nyo na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Meron pa. Ito pala kung this clause applies to all levels of government. Oo naman. Hindi, ituloy mo pa yung liberty or property without due process of law. Meron pa kasunod na statement. Iba to nakita ko. Ano iba? Sige, hanapin mo ulit. Iba yung Tuloy mo. Well, dun ho sa pangyayari ito ngayon, Kong, ang... Anong pangyayari? Doon sa pinag-uusapan natin, di ba? Alin doon? Baka babalik ka na naman doon. Ayaw ko doon dito ka bumalik. Doon sa sinasabi ko. Sa due process. Hindi. Yung ipinupunto po kasi ni BP Inday, wala kasi kami kakampi rito eh. Baka sobra-sobra na ginagawa ninyo. Wala nga. Sino bang kakampi niya? Ako lang, hindi ako kakampi niya eh. Ako lang pinalilitaw nilang kakampi sapagkat ako sumasalig lang ako doon sa tama. Yun. Kaya napagkakamalan ako na may kinakampihan. Ang kinakampihan ko yung tama. Ayaw naman nilang pakinggan ng tama. Kaya lumilitaw akong kontrabida. Ito ko, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Ayan. No person shall be denied the equal protection of law. Wala siyang abogado, nakaratay sa ospital, nag-motion isang congresswoman nang palagi niyang iniisip, ay magpakulong na lang ng tao nang walang katwiran. Ay, hindi ba nakita? Tuwan-tuwa siya nung naipakulong niya noon. Nakipag-fist bump pa eh. Sasayaw-sayaw pa eh. Kulong na niya. Meron bang ganito? Ikaw ba natutuwa ka? Halimbawa, Congressman Nelson, Congressman Jen. Ginawa natin yon alang-alang doon sa pagsisikap natin na kaya lang natin gagamitin yung contempt power ng Congress sapagkat walang isang taong makapagbibigay sa atin ng tulong para makumpleto itong ating panukalang batas, ito lang, wala nang iba. Kaya mapipilitan tayo na i-contempt pag hindi sa sumagot. Yun ang kondisyon nun eh. Doon pala ginagamit ang contempt power. Nakasalalay sa impormasyon na makukuha mo para makumpleto yung panukalang batas na iniisip natin. Wala tayong mapagkukunan. Isa lang, walang iba. Yan ang sinasabi ng ating jurisprudence. Hindi. Hindi ko ikatutuwa yung ako'y makapagpakulong ng isang tao. Hindi, sila nakita eh. Tuwan-tuwa na sasayaw-sayaw pang ganyan eh. Diyan mo makikita ano yung nasa puso nila. Yun ang pag-usapan natin. Nalilihis tayo sa ano eh. Ang palagi, anong sinabi? Anong masasabi mo sa sinabi ni Vice President? Akala mo naman eh. Kasi nga naman ko, alam nyo, hindi nyo maalis sa taong bayan. Nag-react kasi ang buong gobyerno eh. Doon sa statement na yun, pati nga police, NBI, AFP. Sabi ko sa inyo, pati barangay, pati opisyal ng barangay gusto mag-react eh. Doon sa statement na yun. Ganun ho
parang ganun ho kalaki yung impact. Gustong mag-react kasi hindi nila alam ang pinangyarihan. Pero kapag nalaman nila ang pinangyari, kamukha ng ating pinag-uusapan ngayon, ipagkikibit balikat yun eh. Ano ang natural reaction ng isang tao na kumbaga sa daga o pusa na talagang nasukol na at sa palagang lahat ng kanyon, sabi ko nga, ay nakatutok sa kanya, kahit papaano mangangagat eh. Ay, usap pa rin naman ho. Tama o hindi? Totoo po yun. Yun natural, daga lang ang pinag-uusapan natin eh. Opisina ng Vice President, pero she feels helpless. The office of the Vice President is under siege. Ano sasabihin niya? Pati yung kanyang kapersonal na kapakanan. Ang tatay niya, ang tatay niya na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas is the subject matter of the Quadcom. Ayo. Kaya pala paulit-ulit sinasabing, Your Honor, please, wala kasi kaming kakampi rito eh. Walang makapag... Hindi siya tinatanong. Ang tinatanong yung mga niya, nandun lang siya nakupo. Tapos yung paglustay po ng salapi. Alam mo na sabi niya, alisin niya naman po niya. Pero strike out niya, tama. Sinangayon na naman. Opo. At bigla sumangayon kagad yung isa. Alam niyang mali eh. Mali. Pero sinasabi niya. Di lalo na yung mga conclusive part ng mga bago sila matapos ng ano. Mr. Chair, nakita po ninyo. Dahil po sa kanilang mga ganyan, napatunayan, muli po nating napatunayan. Ang hindi makatwirang paggamit po ng ganito, ng ganyan. Yung lahat ng conclusion na yun, dapat wag mong isali doon. Yan ang linyada ng mga makabayan black congressmen. Diba? Opo. Nakikita mo pagka yung aking legal issue, merong abogado doon. Ayaw sumagot sa akin. Alam nila yung katwiran. Eh. So sasabihin nila, hindi kami kikibo. Ang kikibo, yung hindi abogado. Nakita mo yung isang makabayan? Opo. Pinipilit niya nung pinigilan ko na, hindi mo po pwede ka yung hypothetical. Hindi po, paano kung hindi po tayo gagawa ng sitwasyon eh, bla 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 bla, paano po tayo makagagawa ng batas? Mr. Chair, nakita mo, because he's a non-lawyer, he insists on something that should not be done in the first place. Kaya pala isang Tapos nakatingin siya sa akin na gano'n. Kaya pala yung isang abogado na tao din ng OBP, is, your question is hypothetical po ba? Parang lagi niyang binibigyan ng punto yon. Yes, hypothetical question po ito. Kaya kung halimbawa yung tunay na korte dyan, lahat ng mayo, walang pa. hindi po pwede ako yung defense counsel. Wala lulusot doon kahit isa. Objection agad. Sasabihin ko yun. Ngayon pa sasabihin ko na, lahat ng mga tanong na yun, walang lulusot. Ito, meron kayong binabanggit kanina. Yung dating senador magbibigay ng matrix. Tatanggapin ba ng Quadcom? Na-validate ba yun? Binigyan ba ng kopya yung kung sino yung dapat bigyan? Na ano ba yun? Meron ba nagpatibay, nagpatunay? Yung mga signatures, nandun ba yun? So pagkatapos, i-confront mo yung dating presidente sa isang bagay na hearsay? Pagka hearsay, baliwala eh. It's a piece of paper. O i-confront mo naman ang Pangulo dahil sa matrix na yun. Sino ba itong taong ito? Kaya pala yun ang kinakatwiran niya nung si Pangulo Duterte. So halimbawa, ito yung Mr. Chair, I am presenting to this Quadcom the blah 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 and blah blah blah. Ano, validated? Is this gospel truth? O sasabihin ng abogado, Mr. Chair, Your Honor, objection. Sino nagpapatunay ng papel na yan? Mga ebidensya mo, di ba? That's a scrap of paper, Your Honor. Pero sa Quadcom... Ano sasagot ng court? Sustain. Ibig sabihin, tama ka. Tama. Hindi tatanggapin yun. Paano tatanggapin yun? Bigla na lang dumating. Para bang papel nang galing sa langit, bigla ngayong napunta rito, ipipresent dito. Meron ba namang ganun? Pero sa Quadcom, kung tinatanggap po kasi yun ng Kongreso. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Napagtalunan na natin ito eh. Lahat tinatanggap. Kay basura tinatanggap. Pagkatapos ka mo, ikaw yata yung nagsabi, meron naman kanyang transcript eh. Sige. Ano yung transcript? Basura ang pinagkunan, pati transcript basura. Tatanggapin ng ICC. Ano sabi natin? Kung inutil ang ICC, tanggapin niya. Sana naman, hindi sila inutil ko. At naiintindihan nila yung proseso ng takbo ng hukuman nila. Hindi, inutil din. Ako naman kung naniniwala, baka naman hindi. Baka naman hindi. Baka hindi. Palagay ko ito na bigyan ng ticket papunta ron. Papunta akong Netherlands eh.